Pinalabas si Quinay. Mukhang naglandi. Pero nagdalawang isip tayo. Kasi napa-check po natin yan ng technician. Positive po yung dineclare niya. Pero hindi po yan masiguro mga kaprobinsya kasi ano po, mula sa pagkasasaka niya, mga 2 buwan pa lang nung tiningnan siya. Pero wala po tayo dito kahapon. Umuwi po tayo ng sandali. So kahapon pa yan naglandi. So ang nangyari dito ngayon, kung sakaling naglandi yan kahapon, so nalipasan na yan. Pati yung isa nating baka na pinaiay natin ng Red Brahman, galon din yung nangyari, naglandi siya ulit. Pero ito, nagdadalawang isip ako sa kanya. Baka hindi kuan yung lumabas, hindi kulay puti ba. Pero yun lang po ang sabi sa ating mga kasamahan dito. So abangan po natin sa sunod na mga linggo, baka maglandi ulit yung isa nating baka dito na pinaiay natin ng Red Brahman, yung galing sa Dawis. Nung iniay namin yung isa nating baka, parang nahuli na din kami ng mga ilang oras. Nalipasan na siya ng kunti, kaya siguro hindi siya nabuntis. Hindi katulad ni Basya na hindi siya naglandi or hindi namin siya nakitaan ng mga palatandaan na naglandi siya. Walang lumabas sa kanyang ari. Pinalabas din namin si Lemer kasi sinubukan namin na pakasahin. Pero mukhang ayaw pa rin niyang kumasta. Ito po yung pinaiay natin ng Red Brahman, pero naglandi siya ulit. So ibig sabihin hindi siya nabuntis. At nung kinontak po natin yung ating kaibigan na technician, wala po silang available na mga Brahman. Ang available nila doon, Wagyu at saka Holstein. Pero gusto ko po yung Brahman, kaya subukan lang natin na pakasahan ni Lemer kung sakaling naglandi yung isa nating baka. Si Quinay, subukan lang natin na pakasahan ni Lemer. At sinabihan ko na din yung ating kaibigan na technician na parang naglandi yung isa nating baka na si Quinay, kahit na check niya, na declare niya na buntis. Sabi niya baka nagkamali lang daw siya kasi 2 buwan pa lang mula sa pagkasta ni Bitas nung pinacheck natin siya ng technician. So itry namin na ngayon si Lemer, baka kumasa na siya. Pinalabas po namin si Lemer. Kung sakaling hindi kumasa si Lemer mga kaprobinsya, itry natin si Bitas. Kung sakaling magpakasa si Quinay, so ibig sabihin hindi siya buntis, negative siya. So kailangan pag magpa-check tayo ng baka kung buntis ba or hindi, dapat nasa mga 3 buwan or 4 para sureball po yung pag-check ng technician. Yung 2 buwan pa lang mukhang mahirap, maliit pa yung kuan doon, baka sa loob, parang dugo pa yan pag nasa 2 buwan pa lang mula sa pag-asa or sa pag-iay. Malaki na yung katawan ni Lemer, pero lawas agad ako ba. See? Tingnan natin. Inamoy-amoy lang ni Lemer. Sabi niya mabaho man. Dagmay tango jod. Abangan na natin sa sunod na linggo mga kaprobinsya. Baka nalapasan na yung baka natin na isa. Tapos si Lemer, walang action, wala siyang ginawa na mga kuan, diskarte. Ibalik naman si Lemer solo daw. Malaki na yung katawan ni Lemer, pero lawas lagi dako. Tumakbo. Kung sakaling naglandi kahapon si Quinay, siguro nalipasan na siya, pati yung isa nating baka dyan na galing sa Dawis. Kasi sinabihan ko po yung mga kasama ko na kung sakaling may maglandi dito sa ating mga alagang baka tapos wala ako, magpaalam sila agad sa akin. Ang nangyari, umaga nila napansin na may lumabas sa ari ng ating mga baka dito, kulay puti daw. Nagpaalam sila sa atin gabi na. So hindi na tayo pwede pang pumunta dito para mag-iay, or hindi na tayo pwede pang mag-contact ng technician sa mga oras na yan. So malaki ang posibilidad na nalipasan yung mga baka natin. Pagkadali lang daw mawala yung paglali ng baka. Pati yung isa nating baka na isa na puti, mukhang nalipasan na din.
So ngayon, sinabihan ko naman sila na hindi pwede pag ganun yung style nila na pag may makita sila ngayon na may lumabas tapos kinagabihan pa sila magpaalam sa akin. Dapat pag may mapansin sila dito, magpaalam agad sila para ma-actionan din natin kung ano yung gagawin natin. Pero wrong timing ngayon kasi yung kaibigan natin na technician, naubusan po siya ng Brahman, white Brahman at saka red Brahman. Sana sa sunod na paglandi sa ating mga baka dito, matirahan agad sila. Tapos may available po na red Brahman. Pero sana kumasa lang sila, Mer. Pag walang red Brahman or white Brahman, pwede naman sana sila, Mer. Pero hanggang ngayon ayaw pa niyang kumasa. Pati si Marimar, oh, kung maglandi siya ulit, paiayin din natin siya or patasahan. Kung wala pa rin available na red Brahman or white Brahman sa sunod ng mga linggo, kung maglandi yung mga baka natin, wala tayong ibang choice dito. Last option po natin na pakastahin si Bitas. Malaki naman yung katawan ni Bitas. Yun po ang sistema sa pag-alaga ng hayop. Minsan po yung panahon ay pumabor sa atin. Pero ngayon, sayang no? Red Brahman sana. Excited tayo dito na makuanto. Mabuntis. Kasi red Brahman po yung tinira sa kanya. Si Basya, hindi naman siya naglandi pero pag umabot siya ng mga 3 buwan, pwede natin siya ipacheck. 3 buwan mula sa pag-iay. Ngayon, ang sigurado tayo na buntis, yung si Batang at yung isa nating baka na medyo matapang. So, hindi lang tayo mawala ng pag-asa. Hintayin lang natin sa sunod ng mga araw. O sa sunod ng mga buwan, kung ano yung update sa ating mga alaga dito. Si Queen ay po, medyo mataba pa rin mga kaprobinsya. So, naisipan ko ngayon na hindi muna siya pakainin ng Cupramil. Tubig lang, umpay at saka tubig. Makatipid pa tayo dyan pag hindi natin pakainin ng Cupramil. Papayatin natin siya. Tingnan niyo po yung katawan niyo. Yan. Kahit hindi namin siya pinakain ng feeds, Cupramil lang, pero mataba pa rin. So, i-adjust naman natin yung pagkain niya. Instead na binigyan natin siya ng Cupramil, ngayon tubig na lang. Tubig. Para pumayat siya ng konti. Hindi po pwede pag ganyan yung katawan. Baka sa Bisaya pa malinisan lang yung baka natin at hindi mabuntis. Malakas naman silang kumain ng kumpay. Tapos sa ngayon, unlimited naman yung kumpay dito sa amin na tubo. Tingnan nyo po. Yan. Napakalakas lang kumain ng tubo. Napag-desisyon na natin ngayon na hindi na natin sila pakainin ng Cupramil. Ang pakainin natin dito, pwede si Marimar kasi bata pa si Marimar. Pero naglandi naman siya. Pero pwede rin yung ganyan katawan, oh. Pag ma-iay natin siya o mapakasahan, tigilan na natin sa pagbigay ng Cupramil yung mga baka natin para mataas ang chance na mabuntis sila. Kasi pag sobrang taba, sabi po sa iba, basta sobrang mataba yung baka, malaki ang posibilidad na hindi mabuntis. Yan. Yung kabing natin na 4, oh. Hindi naman masyadong payat yung mga kabing natin. Kahit 4 po sila. At hindi natin sila pinabili ng commercial na gatas. Pinakawala lang yung nanay. Hello. Mga babae po yan, oh. Yung dalawa dito na mga brown head, mga lalaki. Kiat na kayo. Nakakaaliw tingnan yung mga kambing natin. Yung katawan nila mga kaprobinsya, pwede na sana itong pagkasahin. Malaki na siya pero hanggang ngayon ayaw pa rin niyang kumasta. Ngayon po parang naisipan natin na bumili tayo ng isang lalaki na galing sa Batangas. Kung pwede, isa lang para back up. Inakala ko po noong una na hindi maubusan ng mga similya yung DE, pero katulad sa nangyari ngayon nung nagkontak tayo sa ating kaibigan na technician,
Wala na daw siyang Brahman. So mas maganda pag may backup tayo na Brahman dito mga kaprobinsya. Yun po siguro ang gagawin natin. Kung sakaling maibinta natin yung ating 3 baka dito, bibili tayo ng isang baka na lalaki para backup po kung sakaling hindi kumasa ni Lemer. Napakasayang po sa kanyang itsura, napakasayang po sa kanyang laki, kanyang kagwapuhan, napakasayang. Pero hindi siya kumasta. Gusto sana natin na magkaroon siya ng anak dito. Si Bitas gwapo din, pero mas gusto ko sana si Lemer. May mga iba naman tayong baka dito, pero hindi katulad kagwapo ni Lemer. Ito si Bitas, kung sagaling hindi na kami makalapit sa kanya, pwede naman natin siya ibenta. Tapos bili tayo ulit ng baka na Indo-Brazil. Oops, sagad kayo mga tutsista. Pero mas matapang yung si Jinggoy mga kaprobinsya. Gusto na niyang gibain yung pagkainan. Yan po. Go wild. Paano na kaya pag siya yung lumaki dito ng husto? Sira na yung pagkainan niya. Yan. Walang respetar sa atin kahit nakatingin pa tayo sa kanya. Ngayon na medyo tumaba na siya. Isog na tayo siya. Delikado yung baka na ito mga kaprobinsya. Pangakadot. Ito yung mahirap alagaan pag palagi natin pastol ba. Iba na. Iso guys siya. Siya yung pinakamatapang dito ngayon. Muna na bagaw lawas. Pero nung unang dumating sa dito, matamlay lang siya nung payat pa, pero ngayon na medyo tumaba na, ganun na yung ugali niya, lumabas na yung totoo niyang kulay, yung totoo niyang ugali lumabas na. Sugatan siya parang doon tumama sa pako. Hey! Udah. Ay. Isugid Isugid siya. Buti yung isa dito. Mabait itong mga kaprobinsya. Ganun siguro yung baka na medyo may edad na. Maging matapang po yan. Binta natin yan Wala ra ba ko'y kwarta. Basig baligyan ikaw niya. Tatlong buwan mula ngayon, ibinta kita pag hindi magbago yung ugali mo. Patabain natin ito ng gusto mga kaprobinsya para ibinta. Delikado yan. Ganun pa nga siya kalaki pero napakatapang na niya. Okay to kasi mabait naman to. Mabait. Sige to yung busal niya agresibo. Hindi pa siya tapos hindi niya tinigilan. Yan po ang delikado pag lumaki yung katawan niya. Napakalakas niya. Sigurado tayo na magiba niya yung kubo natin dito. Mas mabuti pa sila kalmado lang. Pati yung isa natin baka dito. Si Bitas matapang siya pero hindi naman siya masyadong wild. Katulad sa isa nating baka. Punta naman tayo sa ating mga tanim dito mga kaprobinsya Yung ating kalabasa, yung aming sili. Buhay na buhay po kasi palagi pong umuulan dito ng mahinang ulan lang.
Sili natin yan. At saka yung talong. Magkatabi lang yung talong at saka sili. Matagal po tayo na hindi nakakain ng talong na kuan. Tortang talong. Sana mamunga to. Mukhang pwede itong lagyan ng pataba, oh. Yung mga sili natin. Hindi muna natin pinagana yung ating sprinkler kasi basa pa yung lupa. Yung okra natin doon na inakala natin na hindi na mabuhay dahil madagal ang stock yung ating binhi, pero nabuhay pa. May mga bulaklak na, oh. Napakaliit pa lang, may bulaklak na. Napakadali lang mga kaprobinsya. Makakain naman tayo dito ng okra. Yung aming watermelon kailangan naman na linisan, pero dali lang yan kasi dalawang tudling lang yan, dalawang linya lang yung ating tanim na watermelon. At yung ating mais, oh wow. Kahit ganyan na sila kalaki, oh, pero may mga bunga sila. Sweet corn po yan. Yan po mga kaprobinsya, oh. Nakala ko noong una na hindi natin ito papakinabangan kasi ano lang, ganun lang sila kalaki, pero may mga bunga na, may mga puso na ba. Pero mukhang positive yung resulta kahit maliit lang yung mga bunga nila, maliit lang yung mga puso. Puso po ang tawag dyan sa Bisaya. Yan yung ating mais, malapit na natin ito matikman. Mga ilang sachet lang yung nabili natin, yung tinanim natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 5 linya yung ating mais. At yung aming luya, oh, nalinisan na. Guy na nabali, oh. Sayang. Try natin na lagyan ng kuan para tumayo lang siya. Napakan siguro to or nabalik sa hangin. Nalagyan na to ng pataba, pero yung andon kailangan linisan ulit kasi sa panahon na nagtanggal kami ng damo dyan, palagi pong umuulan, kaya napakadali lang mabuhay yung mga damo. Sana makaharvest tayo dito sa ating luya. Yan, oh. Pero iba matay, oh. Malata. Nalagyan na sila ng pataba mga kaprobinsya, so asahan po natin sa sunod ng mga linggo na magbago yung kulay sa kanilang mga dahon. Sa ngayon medyo naninilaw pa yung dahon nila, hindi pa tumalab yung pataba na nilagay natin dito. Linisan naman natin ito ulit, no? Para hindi masayang yung pataba na nilagay natin. Yan po ang update sa ating mga tanim dito. Malinis na, pero may mga namatay, may mga hindi sumibol. Ating luya, taniman lang natin ulit yung mga may part na hindi sumibol, punaan ba. Yung kalabaw natin doon, oh, si Bugoy at si Paula dinala na ni Brod doon sa Lubluban.
Yung andito ngayon yung ating mga bingala. Baka nag-itlog naman sila dito. Sayang po yung mga itlog nila nung una mga kaprobinsya. Kinain lang ng aso. Tapos yung pinalimliman natin ng pabo, yung kanilang mga itlog, kakaunti lang yung napisa. Nasa mga 12 lang yung napisa sa kanilang itlog. May nagsabi po na lugi daw tayo sa ating pag-alaga ng ating bingala. Maliit naman yung gasto sa bingala mga kaprobinsya. Kasi tingnan nyo po, andito sila palagi naghahanap ng pagkain. Masasabi natin na malaki yung gastos natin sa pag-alaga ng manok, pag-alaga ng bingala pag naka-confine lang sila. Kasi doon sila umaasa sa mga feeds, sa mga pagkain na ibinigay natin. Pero katulad sa ating sistema dito na nag-alaga tayo ng bingala, hindi po tayo lugi dyan sa kanila. Kakaunti lang naman yung pagkain nila, kakaunti lang yung kain nila. Utahap lang na mais at yung mumurahing feeds. Pag mabusog na sila, umalis naman sila doon. Tapos maghanap sila ng pagkain katulad dyan. Minsan umabot sila doon. Ang kagandahan sa bingala, hindi sila katulad ng pabo. Yung pabo, pag pagkawalan natin, hindi pwede. Kainin nila lahat yung mga tanim natin dyan. Yung mga mais, yung mga sili natin. Kung pabo lang yung andon, ubos yan. Walang matira dyan sa ating mga tanim. Pero yung bingala, mabait sila. Kaya walang problema kahit dumami pa sila dito. Tapos yung pag-aalaga ng bingala, hindi naman purpose natin na kumita tayo ng malaki dyan. Parang libangan lang yan. Marami naman dito sa amin na nag-alaga ng manok. Na nag-alaga lang ng natural. Hindi po naka-confine yung mga manok nila. Katulad sa atin dyan. Hindi po nakalagay sa bakod. Yung medyo magastos natin dyan, yung ating pabo at saka pato. Pero wala po tayong intensyon na kumita sa kanila. Ang intensyon po natin sa kanila, may pang-ulam yung mga kasama natin. Kasi marami po kami dito. Araw-araw, kailangan po natin ng ulam. So, yun po ang kadalasan namin kinatay. Yung ating mga pato at saka pabo. Yung mga manok natin, kakaunti pa. Hindi pa masyadong marami. Hindi pa tayo na masyadong nagkatay ng manok. Sa ngayon, pa isa-isa lang. Pero dinala natin dun sa Baes. Kasi mahilig din si Mrs. ng manok na native na Bisaya. So pag umuwi ako sa Baes, magdala ko na isang manok na kinatay na. Para ready to cook na. Yan po ang ginawa natin. Instead na bibili tayo ng karing baboy, yung manok lang na native yung niluto namin doon. Kasi napakamahal po sa karing baboy ngayon dito sa amin. Andito po yung mga kalabaw natin. Oh. Si Jean, si Palo, si Paloma, si Paula, at si Rambo andon. Si Tisoy wala dito. Pinasol doon sa kabila. Pinakain ng mga lamok. Napakadali niya magsawa sa dahon ng tubo. Andito si Bugoy. Oh. Hindi na siya mailap mga kaprobinsya. Oh. Tandod na kayo. Hindi siya mailap. Tumalon. Yan po si Bugoy. Pero nung pinalagaan pa natin siya doon sa bundok, grabe napakailap niya. Ayaw magpahimas. Hindi nga tayo makahawak sa kanyang tali dahil paglapitan natin siya, tumakbo siya. Pero ngayon, oh, yan. Kahit pinalitan pa natin siya ng tali sa ilong. Very good. Try natin mamaya. Try natin sa sunod natin mga video na turuan siya maghila ng karosa mga kaprobinsya. Sa tingin ko po, pwede nga natin siya sakyan, oh. Kasi hindi siya tumakbo. At masubukan natin sa sunod kung wild ba siya turuan sa paghila ng karosa. Kung maghakot kami ng feeds, subukan namin na siya yung pailahin namin ng karosa. Hindi muna natin turuan sa kuan paghila ng
karo. Baka lumipad si Bugoy pag may karo na hinila. Hindi pa siya sanay sa karosa. Sanayin mo natin sa karosa. Nag-ingay si Paloma. Basta makita niya si Brod, mag-ingay siya. Itong si Paloma, subukan natin to na ipaiay kung sakaling maglandi siya. Si Jin hindi pa nanganak. Kailan kaya yan manganak? Nakita niya si Brod andun sa kubo. Malambing siya kay Brod. Ito si Rambo, oh. Tambok na. Malakas na siya kumain ng napier. Yan, oh, busog kayo. Tapos malakas na siya kumain ng Cupramil. Rambo. Si Paula tumaba na rin. At napakagandang kalabaw mga kaprobinsya ni Paula. Nung dumating siya dito, napakaliit lang niya. Tapos payat. Sa mga palagi nakasubaybay po sa ating mga video, siguro alam po ninyo kung gaano kalit ni Paula. Yan. Tapos payat pa siya. Yung ribs niya dito. Wah. Yan. Wah. Dito po yung bukog niya. At si Paula marunong na dito maghila ng karosa. Siya po yung service ni Dodong sa paghakot ng kumpay. Tambok na, oh. Noong una po na may pumunta dito, gusto siyang bilhin ng 40,000. Maliit pa siya noon. Pero ngayon mukhang ayaw na natin ibinta kahit magkano pa yan. Kasi gusto po natin na magkaroon ng lahi dito na bupalo. At excited po tayo dito na magkaroon ng mga kalabaw dito ng mga magagandang klase. I-try po natin yung EI para makapagpalabas na dito ng mga magagandang klase ng kalabaw kung may available sila. Mga kaprobinsya, kailan na po. Ito yung pagkain namin, oh. Paksiw na tilapia, may gulay, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Dong. Noy. Ang gamay na dong. Tawang majora ba sa Israel na at ang karne dito ron tumaluto. Magpuas jura karne. Pista botos po paglo. Ano po yan? Wala ko. Hapis na pa. Nagkita ko nono, dahil serious, nagkita ko si Riley ko yung kasi saya ko ano, pilikan kaya dito. Tugnaw kaya, kita kaya na ko, pilikan sa siya. Utol mag-booking mo dulong hedyo. Ay. Nagabay tayo. Na. Wala ka na yung booking mo. Ay bang? Ano yun nga? Muna yung mga ipalamis niya kayo ba? Ipalamilig yung grabe mo saya Dodong. Aga na anak may dinik kan oh. Boy. Kita jadi. Anak gue akhirnya kita pisan mau orgi apa? Nah, oke kan.
Baling ko da, di tayo sa akin. Wala sakto? Wala sakto ako. Sige, baling ka, anak-anak rin. Tok na. Kamay nila ka, boy. Hindi na lang tahan ng putik niya. Masusot ay ng tao. Ano, cek, gana yung katok pulo drama na ito, cek. Ayang mo. Hindi na tayo ang bala. Bungo, dan ireng. Lalalag ireng. Iring na pilin Kaya yung luto. Bilin na ito. Iring gusto na ito. Wala ko dira. Nungat nila, bungat na. Napag sobra sa akin kita na. Ayun ko. Alam mo, tabang inom ng mga bata. Wala may parang wala. Nya, yung hindi mo kung isa minum pre kay mugto kumarap nya. Iyara po kung ibilala na itong minira na ala. Kailangan doon na ito kay suyo tayo kung sa punto. Dito kung sumatulog sa punto. Sige, dahil kasi lumnok. Ini ko? Isa nga. Yan lang muna mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Flores Piras Richard. Belated happy birthday kay Mateo Sef Sambilay. Birthday niya March 23. Shoutout kay Ray Martinez. Shoutout kay Terso Paldo from Mindanao. Shoutout kay Floderico Parado. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.